Magandang buhay sa lahat. Bago ko tatalakayin ang pagsusuri ng tula ni Alejandro G. Abadilla, nais ko lang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Ruby May A. Ian Santos, nagmula sa BSED 3B. Ngayon, simulan na natin ang impormasyon tungkol sa tula. May akda Alejandro G. Abadilla o mas kilalang Aga. Petsa ng pagkakasulat 1955. Uri ng tula, malayang tula, sukat, walang sukat at tugma. Tema, pagpapahayag ng sarili at individualismo. Pangalawa, paksa ng tula. Ako ang daigdig. Ang tulang Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla ay isang makabagong akdang pampanitikan na sumasalungat sa tradisyonal na anyo ng panulaan. Ang pangunahing paksang tinatalakay ng tula ay ang sarili bilang sentro ng pag-iral at paglikha at kung paano ang makata ay umiira sa kanyang daigdig, isang daigdig na siya mismo ang gumagawa. Pangatlo, estruktura at estilo ng pagsulat, malayang taludturan or free verse. Ang tula ay hindi sumusunod sa nakagawiang bilang ng pantik sa bawat taludtod o regular na 4-line tansa. Paulit-ulit na mga salita at parirala. Ang pag-ulit ng mga salitang tulad ng Ako ang Daigdig at tula ay isang mahalagang elemento ng estruktura. Personalismo. Ang tula ay nagtataglay ng matinding personalismo. Ang Ako ang pangunahing tinig at ang buong tula ay umiikot sa kanyang sariling pagtingin sa sarili at sa mundo. Pangsyam, kahalagahan ng tula sa panahon ngayon. Noong unang panahon ay napapikit ang mga kapwa Pilipino sa mga panglulupit at pagwasak ng mga karapatan dahil sa pananakop ng ating sariling bansa, kaya naging bulag-bulagan sa kanilang kalupitan. At ang huli ay refleksyon sa tula. Ang tula ay isang halimbawa ng modernismo sa panulaang Pilipino. Tumatalikod ito sa mga tradisyon na forma ng panulaan at nagbibigay daan sa mga mas personal at introspektibong paraan ng papahayag. Ang Ako ang Daigdig ay hindi lamang tula kundi isang pahayag ng kalayaan mula sa nakagawian, panibagong anyo ng sining. Naway kayo ay may natutunan, yun lamang po at maraming salamat.